Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng inyong pananampalataya sa pag-ibig at katotohanan? Isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamalaking kasalanan ay hindi ang krimen na naganap, kundi ang pananahimik na nagkubli dito. Sinasabi nila na ang pinakamaliligayang paraiso ay itinayo sa pundasyon ng pangarap. Ngunit paano kung ang pundasyong yon ay may itinatagong kadiliman na kayang magpaguho ng lahat? Halina't pakinggan natin ang kwento ng kanlungan ng Hiraya. Ang hangin sa tuktok ng burol ay sariwa at may dalang amoy ng dagat. Mula sa kinatatayuan ni Alon Ilustre, tanaw na tanaw niya ang proyektong halos kumitil sa kanyang bawat oras at lakas sa nakalipas na 5 taon. Ang Amihan Crest. Ito na ang kanyang obra maestra, isang marangyang paraiso na nakatayo sa isang pribadong baybayin, handa ng buksan para sa mga pinakamayayamang kliyente sa buong mundo. Bawat villa, bawat swimming pool, bawat puno ng niyog na maingat na inilipat ay sumisigaw ng tagumpay. Ang tagumpay na matagal na niyang gustong patunayan, hindi lang sa mundo, kundi sa anino ng kanyang yumaong ama, si Don Augusto Ilustre. Perfect Sir Alon, everything is perfect, sabi ng kanyang assistant na si Martin na may hawak na tablet. Handang-handa na tayo para sa grand launch bukas. Tumango si Alon, ngunit hindi niya maalis ang isang kakaibang pakiramdam. Isang tinik sa kanyang lalamunan, isang bigat sa dibdib na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Tumingin siya sa di kalayuan sa likod ng perpektong tanawin ng Amihan Crest, kung saan nagsisimula ang hangganan ng Barrio Abo, isang maliit na komunidad ng mga scavenger na nabubuhay sa bundok ng basura ng syudad. May problema po ba, sir? Tanong ni Martin. Napansin ang pagkunot ng noo ng kanyang amo. Hindi ko alam, sagot ni Alon. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa direksyon ng tambakan. May kung anong tumatawag sa akin. Sir, baka pagod lang po iyan. Halos hindi na kayo natutulog. Umuwi na po tayo sa villa. Kailangan ninyong magpahinga para bukas. Ngunit hindi nakinig si Alon. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang humihilas sa kanya. Kinuha niya ang susi ng kanyang SUV mula kay Martin. Hintayin mo ako rito. May pupuntahan lang ako sandali. Pero sir, delikado po roon. Hindi na lumingon si Alon. Mabilis niyang pinaandar ang mamahaling sasakyan. Iniwan ang sementadong daan ng resort at tinahak ang baku-bakong daan papunta sa Barrio Abo. Ang malamig na aircon ng sasakyan ay tila hindi sapat para palamigin ang kaba na nagsisimulang kumalat sa kanyang sistema. Pagdating niya sa paanan ng tambakan, pinatay niya ang makina. Bumungad sa kanya ang masangsang na amoy ng nabubulok na basura, ang ingay ng mga langaw, at ang nakakapasong init ng hapon. Para siyang pumasok sa ibang mundo, isang impyerno na katabi lamang ng langit na kanyang nilikha. Bakit siya narito? Ano ang hinahanap niya? Wala siyang ideya. Nagsimula siyang maglakad. Ang kanyang mga mamahaling sapatos na katad ay lumulubog sa putik at basura. Hanggang sa narinig niya ito. Isang mahinang tunog sa gitna ng katahimikan. Isang pag-iyak. Pag-iyak ng isang bata. Sinundan niya ang tunog. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Sa likod ng isang tumpok ng mga sirang kahon at kinakalawang na yero, nakita niya ang isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Isang batang lalaki, marahil mga 5 o 6 na taong gulang, ang nakaluhod sa lupa. Payat, marumi, at umiiyak. Habang niyuyugyog ang isang katawan, ang katawan ng isang babae. Dahan-dahang lumapit si Alon. Ang babae siyang takabay ay nakahandusay tandi o mamananananding na si Bandu. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at galos. Ang kanyang damit ay punit-punit. Halos hindi na siya humihinga.
Ngunit sa kabila ng dumi at mga sugat, mayroong isang bagay sa kanyang mukha na pamilyar. Sobrang pamilyar. Nang masilayan niya ang isang maliit na nunal sa ibaba ng labi nito, biglang bumalik ang lahat. Ang mga alaala ng isang dalagitang mahiyain na nagdidilig ng mga halaman sa hardin ng kanilang mansyon. Isang mukha na palaging nakayuko. Isang pangalan na matagal nang nawala sa kanilang buhay. Hiraya, bulong ni Alon. Halos hindi makapaniwala. Ang babae ay si Hiraya Manalastas, ang dati nilang katulong na bigla na lang naglaho 10 taon na ang nakalipas. Pinaratangan ng kanyang ina na nagnakaw. Nawala ang lahat ng lakas sa kanyang mga tuhod. Hindi ito maaari. Mabilis siyang kumilos. Binuhat niya ang magaan at walang malay na katawan ni Hiraya. Ang amoy ng dugo at basura ay nanunuot sa kanyang damit. "Halika bata," sabi niya sa umiiyak na si Sinag. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Tulungan natin ang nanay mo." Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong panaginip. Ang tanging naririnig ni Alon ay ang sirena ng ambulansya na kanyang tinawagan, ang hikbi ng bata sa tabi niya, at ang ragasan ng kanyang sariling dugo sa kanyang mga tainga. Sa emergency room, ang lahat ay nagkagulo. Itinakbo ng mga nurse at doktor si Hiraya papasok sa isang silid, habang si Alon ay naiwang nakatayo sa labas. Ang damit ay may bahid ng dugo. Ang isip ay blangko. Isang nurse ang lumabas para kausapin siya. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, ang pinto ng ER ay bahagyang bumukas. Mula sa kinatatayuan niya, nakita ni Alon si Hiraya na nakahiga sa stretcher. Ang mga mata nito ay bahagyang dumilat sa gitna ng pagdedeliryo. Tila naramdaman ni Hiraya ang kanyang presensya. Tumingin ito sa direksyon niya. At sa gitna ng kaguluhan, isang salita ang namutawi sa mga labi nito. Mahina, ngunit sapat na para marinig ni Alon. Isang pangalan na gumimbal sa kanyang buong pagkatao at nagbukas ng isang pinto sa nakaraan na akala niya ay matagal nang nakasara. Don Augusto. Ang pangalan ng kanyang ama, binigkas mula sa mga labi ng isang babaeng halos patay na, ay umalingaw-ngaw sa isip ni Alon na parang isang basag na kampana. Don Augusto, ang idolo niya. Ang haligi ng kanilang pamilya. Ang taong nagtayo ng imperyong ngayon ay minana niya. Paano? Bakit? Iniwan niya si Sinag sa pangangalaga ng isang mabait na social worker sa ospital at nagmaneho pa uwi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang bawat sulok ng daan papunta sa Villa Ilustre ay pamilyar. Ngunit ngayon, tila may aninong bumabalot sa lahat. Ang mga alaala ay nagsimulang bumalik. Hindi sa kanya, kundi mula sa isang pananaw na hindi niya kailanman inisip. 18 taong gulang si Hiraya nang una siyang tumuntong sa hardin ng Villa Ilustre. Ang mga bulaklak ay mas makulay kaysa sa kanyang mga pangarap. Ang damo ay mas luntian kaysa sa mga bukirin sa kanilang probinsya. Ang mansyon ay isang palasyo para sa isang simpleng dalaga na may pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Ang trabaho bilang katulong sa mga ilustre ay isang biyaya mula sa langit. Ang ganda ng mga rosas mo, Hiraya. Madalas sabihin ni Don Augusto sa kanya tuwing umaga. Ang ngiti nito ay tila kasing init ng araw. Mas gumaganda sila dahil sa iyong pag-aalaga. At maniniwala siya. Ngumingiti siya. Isang mahiyain ngunit masayang nangiti habang yumuyuko bilang tanda ng paggalang. Mabait si Don Augusto. Mabait si Doña Matilde kahit na strikta. Tahimik lang ang mga anak nilang sina Alon at Diwa na noon ay abala sa kanilang pag-aaral. Sa loob ng ilang buwan, ang Villa Ilustre ay naging isang tahanan. Isang ligtas na lugar. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga libro sa malawak na librarya, mag-isa, pumasok si Don Augusto. Ngumiti ito tulad ng dati, ngunit may ibang kislap sa mga mata nito ngayon.
Isang kislap na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. "Hiraya," sabi nito. Ang boses ay malambing, ngunit may kakaibang bigat. "Magaling ka talagang bata. Masipag, maganda." Dahan-dahan itong lumapit. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang dibdib ni Hiraya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila nakakasakal. Aatras sana siya, ngunit nasa likod na niya ang isang estante ng mga libro. Wala siyang mapupuntahan. Ang tiktak ng malaking orasan sa pader ang tanging maririnig. At pagkatapos, wala na. Tanging ang nakabibinging katahimikan ng isang palasyong hindi nakakarinig sa kanyang mga daing. "Mama." Ang boses ni Alon ay mariin nang pumasok siya sa malawak na sala ng mansyon. Nakaupo roon si Doña Matilde, perpekto sa kanyang sedang bestida, humihigop ng tsaa habang nagbabasa ng isang magazine. Tumingala ito, ang ekspresyon ay kalmado, na para bang wala siyang anak na kararating lang na may bahid ng dugo sa damit. "Alon anak, akala ko'y nasa resort ka para sa mga huling paghahanda. Anong nangyari sa'yo? Mukha kang nakakita ng multo." "Nakita ko si Hiraya, ma," diretsang sabi ni Alon. Ang pagkakalma ni Doña Matilde ay hindi nagbago, ngunit isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. "Sino ino? Oo, ang magnanakaw. Anong meron sa kanya?" "Nasa ospital siya. Nag-aagaw buhay. Nakita ko siya sa tambakan ng basura sa Barrio Abo, kasama ang anak niya." Ibinalik ni Doña Matilde ang kanyang tingin sa magazine. Kawawang nilalang. Iyan ang napapala ng mga taong hindi marunong makontento. Huwag mo siyang intindihin, Alon. Isa siyang pagkakamali ng nakaraan. Hindi makapaniwala si Alon sa narinig. "Pagkakamali?" "Mama," binanggit niya ang pangalan ni Papa. Sa wakas, ibinaba ni Doña Matilde ang magazine. Tinitigan niya si Alon. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang yelo. "At naniwala ka?" "Alon, gising." Isa siyang desperadang babae. Malamang nalaman niyang malapit nang magbukas ang Amihan Crest at gusto niyang mangikil. Gumagawa siya ng kwento para makuha ang simpatsya mo, ang pera mo. "Hindi siya mukhang nangingikil, ma. Halos patay na siya." Sigaw ni Alon. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Tumayo si Doña Matilde at lumapit sa kanya. Inayos nito ang kwelyo ng kanyang damit na para bang isa siyang paslit. "Huminahon ka. Pakinggan mo ako, anak. Ang pamilyang ito ay may pangalan na dapat ingatan. Isang legasya na iniwan ng iyong ama. Huwag mong hahayaang sirain niyo ng isang hamak na katulong na may masamang intensyon, isang puta." Ang huling salita ay tumama kay Alon na parang isang sampal. "Panagutan mo ang iyong responsibilidad," patuloy ng kanyang ina. Ang boses ay mahinahon, ngunit puno ng pagbabanta. "Ang grand launch, bukas. Iyon ang mahalaga. Kalimutan mo na si Hiraya. Itapon mo siya sa isip mo kung saan siya nararapat, sa basurahan." Tumalikod na si Doña Matilde at nagsimulang maglakad paakyat. Sa engrandeng hagdanan, iniwan si Alon na nakatayo sa gitna ng sala. Gulong-gulo at puno ng pag-aalinlangan. Tama kaya ang kanyang ina? Isa lang ba itong masalimuot na panloloko? Nang mawala na sa paningin si Doña Matilde, isang anino ang gumalaw mula sa pasilyo. Si Diwa, ang kanyang nakababatang kapatid. Ang mga mata nito ay namumula, tila kanina pa nakikinig. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. "Kuya," bulong ni Diwa, ang boses ay basag. "Huwag mong paniwalaan ang lahat ng sinasabi ni Mama." Ang mga salita ni Diwa ay bumaon sa isip ni Alon na parang mga pako. Huwag mong paniwalaan ang lahat ng sinasabi ni Mama. Isang simpleng pangungusap, ngunit sapat na para wasakin ang pundasyon ng kanyang pagtitiwala sa sarili niyang ina. Bago pa man siya makapagtanong,
Mabilis na umakyat si Diwa sa kanyang silid. Iniwan si Alon na mag-isa sa gitna ng malamig at malawak na sala. Kinabukasan, maaga pa lang ay nakatanggap na siya ng tawag mula sa ospital. Nagkamalay na si Hiraya. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa kaba niya para sa grand launch ng Amihan Crest. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng ospital, ang bawat hakbang ay tila isang pag-amin sa sarili na hindi na niya maaaring takasan ang katotohanang unti-unting nabubuo sa kanyang harapan. Pagbukas niya ng pinto sa pribadong silid na kinuha niya para kay Hiraya, nakita niya itong gising na, nakaupo sa kama, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, habang ang anak nitong si Sinag ay mahimbing na natutulog sa isang maliit na sofo sa tabi. Ang mga mata ni Hiraya ay gulat at puno ng takot, tila isang mailap na hayop na nasukol sa isang kulungan. "Hiraya," mahinang sabi ni Alon, "kamusta ang pakiramdam mo?" Sa pagkarinig ng kanyang boses at sa pagsilay sa kanyang mukha, isang mukha na replika ng mas batang bersyon ni Don Augusto, isang primal na takot ang biglang gumapang sa buong katauhan ni Hiraya. Ang kanyang paghinga ay bumilis, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa purong sindak. "Huwag, huwag kang lalapit," hirap niyang sabi. Ang boses ay nanginginig. "Huminahon ka, Hiraya. Ligtas ka rito. Tinulungan lang kita." Hindi na naituloy ni Alon ang kanyang sasabihin. Sa isang mabilis na kilos, dinampot ni Hiraya ang baso ng tubig sa kanyang tabi at ibinato ito ng buong lakas sa direksyon ni Alon. Tumama ito sa pader at nabasag, kasabay ng isang nakabibinging sigaw na puno ng sakit at takot. "Umalis ka! Huwag mo akong sasaktan! Layuan mo kami!" Nagising si Sinag at nagsimulang umiyak, lalong nagpadagdag sa kaguluhan. Pumasok ang isang nurse at agad na tinurukan ng pampakalma si Hiraya. Habang unti-unting bumibigat ang talukap ng kanyang mga mata, ang huling nakita ni Alon ay ang luha na dumadaloy mula rito, isang tahimik na ilog ng pagdurusa. Napaupo na lang si Alon sa isang upuan sa labas ng silid. Ang kanyang ulo ay nasa pagitan ng kanyang mga palad. Pakiramdam niya ay siya ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Sinubukan niyang tumulong, ngunit ang presensya pa lang niya ay nagdulot ng mas matinding sakit. Ang mukha niya, ang dugo niya, ang pangalan niya, lahat ay paalala ng isang bangungot na hindi pa tapos. Ilang sandali siyang nanatili roon, nawawala sa sariling mga iniisip, nang isang pamilyar na anino ang tumigil sa kanyang harapan. "Kuya." Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Diwa. May dalang isang maliit na paper bag. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata nito ay may bakas ng lungkot na tila matagal na niyang hindi napapansin. "Ako na ang bahala," sabi ni Diwa sa mahinang boses. Hindi na siya nagtanong. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Mula sa siwang ng pinto, pinanood ni Alon ang kanyang kapatid. Nilapitan ni Diwa ang natutulog na si Hiraya. Maingat niyang inilapag sa mesa ang dala niyang mainit na lugaw. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ng kama at hinintay itong magising muli. Hindi nagtagal, muling dumilat si Hiraya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkalito nang makita si Diwa. "Ate Diwa?" Halos pabulong na sabi ni Hiraya. Ngumiti si Diwa, isang matamis at malungkot na ngiti. "Kumusta ka na, Hiraya? Nagdala ako ng pagkain. Paborito mo, di ba?" Walang nagsalita sa pagitan nila habang dahan-dahang sinusubuan ni Diwa si Hiraya. Hindi tulad ni Alon, si Diwa ay hindi nagtanong. Hindi siya nang usisa. Sa halip, nagkwento siya. Kinuwento niya ang mga panahong bata pa sila, kung paano sila madalas magtago sa hardin kung saan nagtatrabaho si Hiraya, kung paano nila pinapanood ang dalaga habang kinakausap nito ang mga bulaklak. Unti-unti, ang depensa sa mga mata ni Hiraya ay nagsimulang gumuho.
Sa harap niya ay hindi ang anak ng halimaw na sumira sa kanya, kundi ang batang babae na minsan ay binigyan niya ng isang puting rosas. Nang matapos kumain si Hiraya, may kinuha si Diwa mula sa kanyang bulsa, isang luma, simpleng suklay na gawa sa kahoy. Naalala mo ba to? Tanong ni Diwa. Naiwan mo sa dati mong kwarto. Itinago ko. Sabi ko noon sa sarili ko, ibabalik ko sa'yo balang araw. Inabot ni Diwa ang suklay. Nag-alinlangan si Hiraya sa simula. Ngunit sa huli, dahan-dahan niyang kinuha ito. Ang simpleng bagay na yon ay tila isang angkla sa gitna ng isang maalong dagat. Isang pangako, isang patunay na may isang taong hindi nakalimot. Bago umalis, hinalikan ni Diwa sa noo si Hira. Isang kilos ng pag-unawa na walang sino man ang makakapantay. Paglabas ni Diwa ng silid, sinalubong siya ni Alon na naghihintay pa rin sa pasilyo. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Diwa, anong nangyayari? Kailangan kong malaman ang totoo. Pakiusap ni Alon. Ang kanyang boses ay desperado. Tumigil si Diwa. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ng kanyang kuya. Ang kalmadong ekspresyon ay nawala at napalitan ng isang bigat na tila matagal na nitong dinadala. Ang kasalanan ni Papa. Nagsimula si Diwa. Ang kanyang boses ay halos isang bulong ngunit matalim na parang bubog. Mas malalim pa kaysa sa inaakala mo. Ang babala ni Diwa ay nag-iwan ng matinding bigat sa puso ni Alon. Mas malalim pa kaysa sa inaakala mo. Hindi na siya mapakali. Ang grand launch ng Amihan Crest na dapat ay pinakamahalagang araw ng kanyang buhay ay tila isa na lang malayong ingay. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang katotohanang pilit na itinatago ng kanyang pamilya. Nagdesisyon siyang palipasin ang gabi sa ospital, sa couch, sa labas ng silid ni Hiraya. Nag-utos siya sa dalawa sa kanyang pinagkakatiwalaang security personnel na magbantay sa pasilyo, isang desisyon na noong una ay inakala niyang sobra, ngunit di nagtagal ay kanyang ipinagpasalamat. Kinabukasan, habang abala siya sa pakikipag-usap sa doktor tungkol sa kalagayan ni Hiraya, nagsimulang kumilos ang anino ng Villa Ilustre. Sa loob ng silid, payapang pinapakain ni Hiraya si Sinag ng tinapay na dala ni Diwa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang maliit na sinag ng pag-asa ang nagsimulang tumagos sa kanyang puso. Ang pagdating ni Diwa ay isang patunay na hindi lahat ng Ilustre ay halimaw. Na baka, sa wakas, may pag-asa pa para sa katarungan. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang winasak ng bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang tao, isang babae at isang lalaki. Ang kanilang mga suot ay formal at mukhang mamahalin, ngunit ang kanilang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanilang mga mata. May dala silang mga folder at isang aura ng autoridad na agad na nagpakaba kay Hiraya. Magandang umaga, Miss Hiraya Manalastas. Bati ng babae. Ang boses ay matamis, ngunit may himig ng bakal. Kami po ay mula sa Department of Social Welfare and Development. Agad na hinigpitan ni Hiraya ang yakap kay Sinag. Bakit po kayo narito? Nakatanggap po kami ng ulat tungkol sa kalagayan ng inyong anak, sabi ng lalaki, habang inililibot ang tingin sa silid na may pagkadismaya na para bang sinusuri ang bawat sulok. Isang ina na walang tirahan, walang trabaho, at natagpuan sa isang tambakan. The child is in a very precarious situation. Maayos po kami rito, git ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. May tumutulong sa amin. Sino? Si Mr. Alon Ilustre? Tanong ng babae na may halong pang-uuyam. Miss Manalastas, alam naming may kasaysayan ka sa pamilyang iyon. Hindi namin maaaring hayaan na ang isang bata ay magamit sa isang transaksyon. Ang bawat salita ay isang punyal na tumutusok sa puso ni Hiraya. Alam niya kung ano ang kanilang ipinapahiwatig.
Alam niya kung kanino sila galing. Ang mga taong ito ay hindi mula sa gobyerno. Sila ay mga ahas na ipinadala ng reyna ng mga ahas, si Doña Matilde. Hindi niyo siya makukuha, sigaw ni Hiraya habang itinatago si Sinag sa kanyang likuran. Ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng galit ng isang inang poprotekta sa kanyang anak. Hindi ko siya ibibigay sa inyo. Wala kang pagpipilian, sabi ng lalaki na nagsimulang humakbang palapit. Para rin ito sa kapakanan ng bata. Dadalhin namin siya sa isang pasilidad kung saan siya ay maaalagaan mabuti habang inaayos mo ang iyong buhay. Sa puntong yon, bumukas muli ang pinto. Anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Aelon ay malamig at matigas. Pumasok siya sa silid, kasunod ang kanyang dalawang gwardiya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang tinitingnan niya ang dalawang hindi kilalang bisita. Mr. Illustre, sabi ng babae, na tila nabigla ngunit mabilis na nakabawi. Kami po ay mula sa DSWD. Talaga? Putol ni Aelon. Patingin ang inyong ID. Nagkatinginan ang dalawa. Naiwan po namin sa opisina. Kung ganoon, umalis na kayo, sabi ni Aelon. Ang kanyang boses ay hindi na nagtataas, ngunit mas lalong naging mapanganib. O gusto niyong ako mismo ang tumawag sa hepe ng pulisya at sa mismong kalihim ng DSD para kumpirmahin kung mayroon silang mga empleyadong nag-ooperate na parang mga kidnapper? Ang kulay sa mukha ng babae at lalaki ay biglang nawala. Alam nilang nahuli na sila. Walang imik, mabilis silang tumalikod at nagmamadaling lumabas ng silid. Nang sila na lang ang naiwan, ang katahimikan ay nakabibingi. Niyakap ni Hiraya si Sinag na tila ito ang kanyang tanging buhay. Nanginginig pa rin ang kanyang buong katawan. Nilapitan sila ni Alon. Sa pagkakataong ito, hindi siya tiningnan ni Hiraya ng may takot, kundi ng may pagtataka at isang maliit na butil ng pasasalamat. Hindi ko sila hahayaang saktan kayo, sabi ni Aelon. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Hindi na muli. Iniwan niya ang isa sa kanyang mga gwardya sa labas mismo ng pinto. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid, hindi para umalis, kundi para harapin ang bagyo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na halos kabisado niya. Ngunit ngayon ay tila lason sa kanyang mga daliri. Sinagot ito sa unang ring. Anak? Ang boses ni Doña Matilde ay kasing tamis ng pulot. Ngunit sa likod ng tamis na yon, narinig na ni Alon ang kamandag. At sa sandaling iyon, alam niyang nakipagdeklara na ng giyera ang sarili niyang ina. Mama! Sagot ni Alon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang paparating na unos. I'm just cleaning up our mess. Huwag kang makialam. Ang pag-uusap sa telepono sa pagitan ni Alon at ng kanyang ina ay isang deklarasyon ng giyera. Pagkatapos ng tawag, alam ni Alon na ang bawat galaw niya ay binabantayan. Alam niyang ang kalaban ay hindi lang isang masamang alaala, kundi ang babaeng nagluwal sa kanya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Kinahapunan, nakatanggap siya ng isang text message mula kay Diwa. Kuya, magkita tayo. Sa lumang simbahan malapit sa plaza. Ngayon na. Tayo lang dalawa. Walang pag-aalinlangan, agad na umalis si Alon. Ang lumang simbahan ay lugar ng kanilang kabataan, isang lugar kung saan sila madalas magtago at maglaro. Ngayon, ito ay magiging saksi sa isang katotohanang mas madilim pa kaysa sa pinakamatagal nitong mga anino. Naabutan niya si Diwa na nakaupo sa isa sa mga antigong bangko sa harap ng altar. Ang sinag ng araw mula sa stained glass na bintana ay nagbibigay kulay sa kanyang mukha, ngunit hindi nito maitago ang pamumutla at ang sakit sa kanyang mga mata. Diwa, anong nangyari?
Tanong ni Alon habang papalapit. Hindi agad sumagot si Diwa. Nakatingin lang ito sa krus sa altar na para bang humuhugot ng lakas. Naalala mo ba noong mga bata pa tayo, kuya? Nagsimula siya. Ang boses ay mahina. Lagi tayong nagtataguan dito. Akala natin, ito ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Tumango si Alon. Oo naman. Ano bang meron, Diwa? Nag-aalala na ako. Huminga ng malalim si Diwa at nang sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno na ng luha. Ang kasalanan ni Papa, hindi lang si Hiraya ang biktima niya. Kumunot ang noo ni Alon. Anong ibig mong sabihin? Nung 16 anyos ako, kuya. Nagsimulang manginig ang boses ni Diwa. Isang gabi, pumasok si Papa sa kwarto ko. Akala ko, babatiin niya lang ako ng good night tulad ng dati. Pero, iba ang nangyari. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Alon. Ang hangin sa loob ng simbahan ay biglang naging mabigat at hindi niya mahinga. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, hindi makapaniwala, ayaw maniwala sa naririnig. Iba ang mga ngiti niya, iba ang mga hawak niya, patuloy ni Diwa. Ang mga luha ay malayang dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Natakot ako, kuya. Sobra. Sinabi ko sa kanya na tumigil, pero hindi siya nakinig. Sabi niya, ito raw ang paraan niya ng pagpapakita ng pagmamahal sa kanyang prinsesa. Ang mundo ni Alon ay gumuho. Ang imahe ng kanyang ama, ang kanyang bayani, ang respetadong si Don Augusto Ilustre, ay biglang nabasag at naging isang halimaw. Ang lahat ng alaala nila, ang lahat ng respeto niya, ay nadurog sa isang iglap. Pagkatapos ng gabing iyon, sinubukan kong magsumbong kay Mama. Humikbi si Diwa. Alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin, kuya? Tumingin si Diwa sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit na naipon sa loob ng maraming taon. Sinabi niya, tumahimik ka, Diwa. Huwag kang gagawa ng iskandalo. Paano na ang pangalan ng pamilya natin? Paano na ang negosyo? Sirain mo ang ama mo. Sinira mo tayong lahat. Sa sandaling iyon, ang pagkalito ni Alon ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Galit sa kanyang ama at isang galit na mas malala pa. Galit sa kanyang ina. Alam niya, bulong ni Alon, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Alam niya ang lahat, pero pinili niyang magbingi-bingihan. Hindi lang yon, kuya, sabi ni Diwa. Ginamit niya ang sikreto na yon para kontrolin ako. Bawat kilos ko, bawat desisyon ko. Naging bilanggo ako sa sarili nating pamamahay. Ang katahimikan ko, ang naging kadena niya sa akin. Niyakap ni Alon ang kanyang kapatid. Isang yakap na matagal na dapat niyang ibinigay. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ni Diwa, ang bigat ng mga taon ng pag-iisa at pagdurusa. Umiyak sila pareho, hindi na bilang mga tagapagmana ng isang imperyo, kundi bilang dalawang batang nasugatan sa loob ng isang palasyong puno ng kasinungalingan. Patawarin mo ako, Diwa, sabi ni Alon. Ang boses ay basag. Patawarin mo ako kung naging bulag ako. Hindi mo kasalanan, kuya. Pinili nating lahat na maging bulag. Humiwalay si Diwa sa yakap at pinunasan ng kanyang mga luha. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Kaya nang malaman kong si Hiraya ay biktima rin, hindi ko na kaya pang manahimik. Itinago ni Mama ang lahat, pero mayroon siyang isang bagay na mas kinakatakutan pa niyang mawala kaysa sa dangal. Ang talaarawan ni Papa. Ang pag-amin ni Diwa ay isang kidlat na sumira sa lahat ng paniniwala ni Alon. Pagbalik niya sa ospital, hindi na siya ang parehong tao na umalis kanina. Wala na ang aroganteng bilyonaryo, ang tagapagmana ng isang malinis na pangalan. Ang humaharap ngayon kay Hiraya ay isang lalaking basag, isang anak na nasuklam sa sarili niyang dugo.
Naabutan niya si Hiraya na nakaupo sa tabi ng bintana, tahimik na pinapanood ang paglubog ng araw. Gising si Sinag at naglalaro ng isang maliit na laruang kotse na ibinigay ng isang nurse. Ang eksena ay payapa, ngunit ramdam ni Alon ang bigat ng mga pader na nakapalibot dito. Dahan-dahan siyang pumasok. Hindi na tulad ng dati, hindi na napatalon sa takot si Hiraya. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-iingat. Ngunit may kaunting kuryosidad na. Hindi nagsalita si Alon. Kumuha siya ng isang upuan at umupo ng may distansya. Kumuha siya ng isang mansanas mula sa basket ng prutas sa mesa at isang maliit na kutsilyo. At nagsimula siyang magbalat. Ang tunog lang ng kutsilyo sa balat ng mansanas ang maririnig sa silid. Isang kilos na simple, ordinaryo at normal. Sa gitna ng kaguluhan ng kanilang mga buhay, ang simpleng gawain na yon ay tila isang angkla. Pinanood siya ni Hiraya. Pinanood niya ang maingat na paggalaw ng mga kamay nito. Mga kamay na may kapangyarihang gumawa o sumira ng mundo. Ngunit sa sandaling iyon ay abala sa isang mansanas. Nang matapos, hiniwa niya ito sa maliliit na piraso at inilagay sa isang platito. Inabot niya ito kay Hiraya, hindi nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata na para bang nahihiya. Para sa'yo, sabi niya sa mahinang boses. Nag-alinlangan si Hiraya, ngunit kinuha rin niya ang platito. Sa salamat. Umupo muli si Alon. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit hindi na ito nakakailang. Iba na ang hangin sa pagitan nila. Maya-maya, si Sinag, na tila nabored sa kanyang laruan, ay lumapit kay Alon. Tinitigan siya ng bata mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang kanyang pagkatao. Gusto mo? Alok ni Alon. Itinuturo ang isa pang mansanas. Umiling si Sinag. Sa halip, itinuro nito ang mamahaling relo sa braso ni Alon. Robot? Tanong ng bata. Ang mga mata ay bilog at puno ng pagkamangha. Isang maliit na ngiti ang unang sumilay sa labi ni Alon sa loob ng 2 araw. Hindi ito robot, sabi niya. Hinubad niya ang relo at ipinakita sa bata kung paano ito gumagana. Para mawala ang pagkabagot ng bata, gumawa siya ng mga nakakatawang mukha at mahihinang tunog ng pagsabog na para bang ang relo ay isang sasakyang pangkalawakan. Sa unang pagkakataon, isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Sinag. Isang tunay, masayang tawa. Napatigil si Hiraya sa pagkain ng mansanas. Napatitig siya sa eksena sa kanyang harapan. Si Alon, ang anak ni Don Augusto, ang taong kinatatakutan niya, ay nakaluhod sa sahig, nakikipaglaro sa kanyang anak. At sa mga mata nito, wala siyang makitang kasamaan. Ang nakita niya ay pagsisisi, kalungkutan. Isang butil ng tiwala ang nagsimulang tumubo sa tuyot na lupa ng kanyang puso. Biglang bumukas ang telebisyon sa sulok ng silid na nakabukas sa isang news channel. Isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa screen, si Doña Matilde, sa isang press conference na tila ipinatawag ng biglaan. Isang kasinungalingan, sabi ni Doña Matilde sa mga reporter. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon, ang mga mata ay may mga pekeng luha. Ang babaeng yan, si Hiraya Manalastas, ay isang magnanakaw na aming pinalayas 10 taon na ang nakalipas. At ngayon, bumabalik siya para sirain ang alaala ng aking yumaong asawa at ang pangalan ng aming pamilya. Nabitawan ni Hiraya ang platito. Nabasag ito sa sahig, kasabay ng pagbasag ng munting kapayapaan na kanilang nahanap. Mayroon kaming mga testigo. Mayroon kaming ebidensya na siya ay isang babaeng bayaran na may masamang intensyon. Patuloy ni Doña Matilde, ang kanyang bawat salita ay isang lason. Ang kulay sa mukha ni Hiraya ay nawala. Ang takot na sandali niyang kinalimutan ay bumalik.
Mas matindi pa kaysa dati. Tumingin siya kay Alon, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng tanong at kawalan ng pag-asa. Paano? Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng mga akusasyon mula sa telebisyon. Paano natin sila lalabanan? Paano natin sila lalabanan? Ang tanong ni Hiraya ay parang isang dagitab na gumuhit sa ere ng silid. Isang tanong na walang bigat, ngunit kayang magpabagsak ng bundok. Bago pa man makasagot si Alon, ang sagot ay ibinigay na mismo ng kanyang ina sa pamamagitan ng telebisyon. Ang press conference ni Doña Matilde ay isang perpektong pagtatanghal. Bawat salita ay kalkulado, bawat patak ng luha ng buwaya ay nasa tamang tiyempo. Ipininta niya ang sarili bilang isang ina at asawang nagluluksa na ang tanging hangad ay protektahan ang alaala ng isang mabuting tao. Ang aking asawa, si Don Augusto, ay isang marangal na tao. Sabi ni Doña Matilde, ang boses ay nanginginig sa peke na pighati. At hindi ko hahayaan ang isang oportunista na yurakan ang kanyang pangalan para lang sa pera. At pagkatapos, inilabas niya ang kanyang mga alas. Una, ipinakilala niya ang isang testigo, isang babaeng nagpakilalang si Elida, isa sa mga dati nilang kasambahay. Umiiyak na isinalaysay ni Elida kung paano niya di umano'y nahuli si Hiraya na nagnanakaw ng alahas ni Doña Matilde at kung paano ito madalas magpalipas ng gabi sa labas kasama ang kung sino-sinong lalaki. Ang bawat kasinungalingan ay isang sampal sa mukha ni Hiraya na napapailing na lang habang yakap si Sinag. Ang mga luha ay bumabagsak na walang tigil. Pagkatapos, inilabas ni Doña Matilde ang kanyang pangwakas na sandata, isang maliit, itim na notebook. Ito, sabi niya, itinaas ang notebook para makita ng lahat ng kamera, ang talaarawan ni Hiraya. Naiwan niya ito nang siya'y tumakas. Dito nakasulat ang kanyang mga plano, kung paano niya aakitin ang aking asawa, kung paano siya makakakuha ng pera mula sa aming pamilya. Iyon na, ang huling pako sa kabaong. Isang perpektong gawa-gawang ebidensya. Isang kasinungalingang napakakintab na sa mata ng publiko ay nagmukhang ginto. Nagsimulang mag-vibrate nang walang tigil ang telepono ni Alon. Sunod-sunod na tawag, sunod-sunod na text messages. Alon, what the hell is happening? The board is calling for an emergency meeting. Sigaw ng isa sa kanyang mga business partners sa kabilang linya. Mr. Ilustre, this is Mr. Tan's office. We're pulling out our investment from the Amihan Crest project effective immediately. This scandal is toxic. The Ilustre name is mud! Paano mo hahayaang mangyari to? Pinatay ni Alon ang telepono. Ang ingay mula sa labas ay masakit na. Ngunit ang katahimikan sa loob ng silid ay mas nakakabingi. Nakatingin sa kanya si Hiraya, ang pag-asa na isinibol sa kanyang puso. Kahapon ay tuluyan ng nilanta at namatay. Ang nakikita na lang niya sa mga mata nito ay ang realisasyon na talo na sila. Patawad, Alon, bulong ni Hiraya. Ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Sinira ko ang lahat. Bago pa man siya makasagot, tumalikod na ito at pumasok sa banyo. Dala-dala ang kanyang anak. Narinig niya ang mahinang paghikbi mula sa loob. Hindi na niya kinaya. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Nagmaneho siya papunta sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng isang gusali sa Makati. Ang lugar na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan at tagumpay. Ngayon, para itong isang mausoleo. Isang libingan ng kanyang mga pangarap. Tumayo siya sa harap ng malaking bintanang salamin. Tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Sa di kalayuan, madilim man, ay kaya pa ring aninagin ang outline ng Amihan Crest. Ang kanyang obra maestra,
ang kanyang paraiso, na ngayon ay unti-unti nang nagiging abo, tinutupok ng apoy na sinindihan ng sarili niyang ina. Sunod-sunod pa rin ang pag-vibrate ng kanyang telepono, ngunit hindi na niya ito pinansin. Wala na siyang lakas para sagutin pa. Nawala ang lahat. Ang tiwala ng mga investor, ang proyektong pinaghirapan niya, ang pangalan ng kanyang pamilya, at higit sa lahat, nabigo siyang protektahan si Hiraya. Ipinangako niya, ngunit nabigo siya. Sa ospital, sa sandaling humupa na ang kanyang mga luha, gumawa ng desisyon si Hiraya. Hindi na siya iiyak. Tapos na. Dahan-dahan, kinuha niya ang maliit na bag na dala niya noong natagpuan siya. Inilagay niya roon ang iilang damit na naipon niya para kay Sinag. Kinuha niya ang suklay na kahoy na bigay ni Diwa at inilagay ito sa loob, na parang isang huling alaala. Hindi niya hahayaang masira si Alon dahil sa kanya. Sapat nang nasira na ang buhay niya. Hindi na niya idadamay pa ang nag-iisang tao na nagpakita sa kanya ng kabutihan sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahan niyang binuhat ang natutulog na si Sinag. Hinalikan niya ito sa noo. "Aalis na tayo, anak," bulong niya. "Tatakas tayo kung saan hindi na nila tayo masasaktan pa." At sa dilim ng gabi, habang si Alon ay nakatayo sa tuktok ng kanyang bumabagsak na mundo, si Hiraya ay naglakad palabas ng silid, handa nang maglaho muli. Ang gabi ay malamig, at ang pasilyo ng ospital ay tahimik. Tanging ang mahinang ugong ng mga makina ang maririnig. Bawat hakbang ni Hiraya, papalayo sa silid ay tila 1 milya ang layo. Bawat paghinga ay may kasamang sakit, ngunit kailangan niya itong gawin. Para kay Alon, para kay Sinag. Nakarating na siya sa dulo ng pasilyo, malapit na sa elevator, nang isang boses ang pumigil sa kanya. "Hiraya, saan ka pupunta?" Boses ni Alon. Nakatayo ito roon. Ang mukha ay pagod, at ang mga mata ay may bakas ng pagkatalo. Ngunit may determinasyon pa ring nagniningas. Tila nahulaan nito ang kanyang balak at mabilis na bumalik mula sa kanyang opisina. "Uuwi na kami," sagot ni Hiraya, hindi makatingin ng diretso. "Salamat sa lahat ng tulong mo, Alon, pero tapos na ang laban. Ayoko nang idamay ka pa rito." "Tapos na," lumapit si Alon. "Hiraya, hindi pa tayo tapos hanggat hindi natin sinasabi na tapos na. Huwag kang susuko. Huwag mo akong sukuan." "Pero paano?" Nanginginig ang boses ni Hiraya. "Nasa kanila ang lahat. Ang pera, ang kapangyarihan, ang mga kasinungalingan na pinaniniwalaan ng lahat. Wala sa kanila ang katotohanan," maring sabi ni Alon. Hinawakan niya ang mga braso nito, hindi para pigilan, kundi para bigyan ito ng lakas. "At habang hawak natin yon, may pag-asa pa. Magtiwala ka sa akin. Pakiusap." Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa gitna ng pagkawasak, isang kakaibang koneksyon ang nabuo. Isang pangako na hindi kailangang bigkasin. Dahan-dahang tumango si Hiraya. Hinayaan niya ang sarili na gabayan ni Alon pabalik sa silid. Ang pagtakas ay hindi na opsyon. Ang tanging daan na lang ay ang lumaban. Habang ang dalawang sugatang puso ay naghahanap ng lakas sa isa't isa, sa kabilang bahagi ng syudad, isa pang puso ang kumikilos sa dilim. Si Diwa, pagkatapos mapanood ang press conference ng kanyang ina, ay nakaramdam ng isang galit na mas matindi pa sa takot na matagal na niyang kinimkim. Ang paggamit sa isang pekeng talaarawan ay ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Alam niyang may totoong tala-arawan, at alam niyang si Don Augusto ay isang taong metikuloso. Isang taong isinusulat ang lahat, pati na ang kanyang pinakamadidilim na sikreto. Hating gabi na nang pumasok siya sa Villa Ilustre. Ang mansyon ay tahimik, natutulog na ang lahat maliban sa mga multo ng nakaraan. Alam niyang nasa silid na nito si Doña Matilde. Marahil ay nagdiriwang sa kanyang tagumpay. Ito na ang kanyang pagkakataon.
Dahan-dahan siyang pumasok sa lugar na kinatatakutan niya noon pa man, ang pribadong librarya ni Don Augusto. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy ay hindi nagbago, ngunit ngayon, may kasama itong amoy ng kasalanan. Sinimulan niyang kapain ang mga pader, ang mga estante ng libro, hinahanap ang isang bagay na minsan niyang nakita noong bata pa siya. Isang bagay na akala niya ay imahinasyon lang. Naaalala niya ang kanyang ama na may pinipindot na isang libro. Isang partikular na libro at isang bahagi ng pader ang bahagyang gumagalaw. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa kaba. Bawat anino ay tila isang bantay. Bawat kaluskos sa labas ay nagpapatigil sa kanyang paghinga. Nasaan na iyon? Aling libro? Hanggang sa nakita niya ito. Isang kopya ng The Count of Monte Cristo ni Alexandre Dumas na nakatago sa pinakamataas na hilera. Ang paboritong libro ng kanyang ama. Isang kwento ng paghihiganti, gaano kabalintuna. Gamit ang isang maliit na upuan, inabot niya ang libro. Nang hilahin niya ito, isang mahinang click ang narinig niya. Isang bahagi ng estante sa kanyang tabi, ang bahagyang umusog. Nagbubunyag ng isang maliit na katagong kompartimento. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang maliit na kahon na bakal. Hindi ito nakalock. At sa loob ng kahon, naroon ito. Isang itim na leather-bound journal, mas luma at mas gamit kaysa sa pekeng ipinakita ng kanyang ina. Ang mga inisyal na AI ay nakaukit sa ginto sa pabalat. Dahan-dahan niyang binuksan ang tala-arawan. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay pamilyar, ngunit ang mga salitang nakasulat ay mula sa isang demonyo. Petsa, pangalan, mga detalye. Nakasulat doon ang lahat. Ang pangalan ni Hiraya Manalastas at ang petsa kung kailan niya ito inangkin. Ang paglalarawan sa kanyang takot, ang kanyang kasiyahan. At pagkatapos, sa isang pahina ilang taon na, ang nakalipas, nakita niya ang sarili niyang pangalan. Diwa, ang kanyang prinsesa, ang kanyang unang pag-ibig. Ang mga salita ay mas masahol pa sa isang punyal na pahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ng isang sigaw. Ang sakit ay sariwa na parang kahapon lang nangyari. Ngunit kasabay ng sakit, may isang bagong damdamin na umusbong. Kapangyarihan. Hawak na niya ang katotohanan. Isang katotohanang kayang magpabagsak sa isang reyna. Mabilis niyang isinara ang tala-arawan, inilagay sa kanyang bag, at maingat na isinara ang sikretong kompartimento. Nang walang anumang ingay, lumabas siya ng librarya at ng mansyon. Sa sandaling nasa labas na siya, sa ilalim ng malamig na sinag ng buwan, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Alon. "Kuya," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng apoy. "Nahanap ko na. Nasa akin na ang katotohanan. Magkita tayo ngayon din." Ang gabi ng grand launch ng Amihan Crest ay dumating na parang isang palabas sa entablado. Ang mga ilaw ay nakakasilaw, ang champagne ay umaagos, at ang mga panauhin, mga politiko, mga bigating negosyante at mga socialite ay nagkalat, nagpapalitan ng mga pekeng ng ngiti at papuri. Sa gitna ng lahat, nakatayo ang reyna ng gabi, si Doña Matilde Ilustre, suot ang isang kumikinang na gown. Ang kanyang nangiti ay simbolo ng absolutong tagumpay. Para sa lahat, ito ay isang selebrasyon. Ngunit sa anino, ito ang gabi ng katapusan. Si Hiraya ay naroon, nakatayo sa isang madilim na sulok malapit sa exit. Suot ang isang simpleng bestida na ibinigay ni Diwa. Kasama niya ang ilang mga plainclothes na pulis, tahimik na naghihintay ng hudyat. Bawat ngiti at tawa na naririnig niya mula sa karamihan ay parang isang insulto. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang takot, mayroon ng isang bagong apoy.
ang apoy ng katarungan. Sa wakas, umakyat si Doña Matilde sa entablado. Tumahimik ang lahat. Ang kanyang boses, pinalakas ng sound system, ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang tono ay puno ng pasasalamat. Ang amihan crest ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang pangarap. Ang pangarap ng aking yumaong asawa, ang dakilang si Don Augusto Ilustre. Isang pangarap na ipinagpapatuloy ng aking anak. Tumingin siya sa paligid. Hinahanap si Alon na dapat ay nasa tabi niya sa entablado. Ang aking anak na si Alon. At sa sandaling iyon, mula sa gilid ng entablado, lumabas si Alon. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang ina. "Thank you, Mama," sabi ni Alon. Kinuha ang isa pang mikropono. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa paghinga ng lahat. "Tama ka. Ang gabing ito ay tungkol sa pangarap at tungkol sa mga kasinungalingan na bumuo sa mga pangarap na iyon." Ang nangiti sa mukha ni Doña Matilde ay nagsimulang maglaho. "Alon, what are you doing?" Bulong niya, halos hindi marinig. Hindi siya pinansin ni Alon. Itinaas niya ang kanyang telepono. "Bago po natin ipagpatuloy ang selebrasyon, meron lang po akong isang maliit na bagay na nais kong iparinig sa inyo. Isang pag-usap sa pagitan ng isang ina at ng kanyang konsensya." Pinindot niya ang play. Isang recording ang umalingaw-ngaw. Ang boses ni Doña Matilde, malinaw at hindi maikakaila. "Anak, I'm just trying to clean up our mess. Huwag kang makialam." Sinundan ito ng isa pang recording mula sa isang hidden camera na inilagay ni Alon sa kanilang huling pag-uusap. "That girl, Hiraya, is a nobody. Kailangan niyang mawala para sa kapakanan ng pamilya. I will do everything to protect your father's name, even if it means burying her and her son." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang apoy sa tuyong damo. Ang mukha ni Doña Matilde ay namutla. Ang kanyang perpektong postura ay gumuho. "Isang kasinungalingan. Gawa-gawa lang yan." Sigaw niya sa mikropono, ang kanyang boses ay puno na ng gulat at galit. "Talaga po ba? Ginang Ilustre?" Isang bagong boses ang narinig. Mula sa gitna ng mga manunood, dahan-dahang lumakad si Diwa papunta sa entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat. Sa kanyang kamay, hawak niya ang itim na talaarawan ni Don Augusto. "Baka po ito, hindi kasinungalingan," sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Tumayo siya sa tabi ni Alon, kaharap ang kanilang ina. "Mama, natatandaan mo ba ang sinabi mo sa akin noon na kailangan kong manahimik para protektahan ang pamilya?" Tumingin si Diwa sa mga manunood. Ang pamilyang ito ay matagal nang sira. At ito ang dahilan. Binuksan niya ang talaarawan. Sa pahinang ito, pet sa Marso 14, 10 taon na ang nakalipas. Isinulat ng aking ama, si Don Augusto Ilustre. Huminga siya ng malalim. "Ngayong gabi, ang bulaklak na si Hiraya ay akin nang napitas." Ang kanyang pag-iyak ay musika sa aking pandinig. Isang kolektibong pagsinghap ang narinig mula sa mga tao. Si Hiraya, na nakatayo sa sulok, ay napapikit. Ang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng kaluwagan. At sa isa pang pahina, patuloy ni Diwa, ang boses ay nagsimulang manginig sa galit. Isinulat niya ang pangalan ng sarili niyang anak. Hindi na niya kinailangang ituloy. Ang ekspresyon sa mukha ni Doña Matilde ay sapat na. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Sa hudyat ni Alon, ang mga pulis na kanina pa naghihintay ay nagsimulang lumakad papunta sa entablado.
Ang mga bisita ay nagsimulang mag-atrasan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam at hindi makapaniwala. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng galawin. Ako si Matilde Ilustre. Sigaw ni Doña Matilde habang papalapit ang mga pulis. Doña Matilde Ilustre, sabi ng hepe ng pulisya, inaaresto ka namin para sa kasong attempted murder, obstruction of justice at bilang kasabwat sa mga krimen ni Don Augusto Ilustre. Habang pinoposasan siya, ang mga mata ni Doña Matilde ay naghahanap ng isang tao. Hindi si Diwa, hindi ang mga pulis, kundi si Alon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot at pagtataksil. Sinira mo ang lahat. Isinigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Isinira mo ang pamilya. Tumayo lang si Alon, matatag, habang hinihila palayo ng mga pulis ang babaeng nagbigay buhay sa kanya. Tumingin siya sa mga mata nito at sumagot. Hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang anak na sa wakas ay nakahanap ng katotohanan. Hindi ma, iniligtas ko kung ano ang natitira rito. Ang iskandalo ng mga ilustre ay sumabog na parang isang bulkan. Ang bawat pahayagan, bawat news channel, bawat social media feed ay puno ng kanilang pangalan. Ang paraisong itinayo sa kasalanan, sabi ng isang headline. Ang talaarawan ng demonyo, sabi naman ng isa pa. Ang Amihan Crest, na dating simbolo ng luho, ay naging isang monumento ng kadiliman. Sa gitna ng unos, dinala ni Alon sina Hiraya at Sinag palayo sa gulo ng syudad. Isang maliit, pribadong bahay sa tabi ng dagat, malayo sa mga mapanghusgang mata ng mundo. Dito, ang tanging maririnig ay ang alon, ang hangin, at ang unti-unting paghilom ng kanilang mga puso. Sa unang mga araw, ang katahimikan ang kanilang naging wika. Si Alon, abala sa pakikipag-usap sa mga abogado at sa pagharap sa pagbagsak ng kanilang kumpanya. Si Hiraya, abala sa pag-aalaga kay Sinag na sa wakas ay mayroon ng ligtas na lugar para maging isang bata. Ngunit sa mga sandaling hindi sila abala, ang katahimikan ay nagsasalita. Sa bawat tasang ng kape na inihahanda ni Aylon para kay Hiraya tuwing umaga. Sa bawat pagkakataong pinupunasan ni Hiraya ang pawis sa noo ni Alon kapag nakakatulog ito sa sofa dahil sa pagod. Mga maliliit na kilos ng pag-aalaga, mga sinulid na humahabi ng isang bagong uri ng koneksyon sa pagitan nila. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, naabutan ni Alon si Hiraya na nakaupo sa buhanginan, pinapanood si Sinag na nagtatampisaw sa mababaw na bahagi ng dagat. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. May sapat na distansya para hindi ito makaramdam ng pagkailang. Kamusta ka na? Mahinang tanong ni Alon. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang takot sa kanyang mga mata na matagal nang naroon ay unti-unti nang nawawala. Napapalitan ito ng isang kalmadong pagtanggap. Mabuti, sagot niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakakahinga ako ng maluwag. Tumango si Alon. Ako rin, pag-amin niya. Pakiramdam ko nagkasala ako sa pamilya ko. Pero kasabay nito, parang nabunutan ako ng tinik. Isang tinik na hindi ko alam na naroon pala. Huminga ng malalim si Hiraya. Inipon ang lakas ng loob na matagal na niyang itinatago. Alon, salamat. Para saan? Sa pagpili sa katotohanan, sabi niya. Ang kanyang boses ay may bahagyang panginginig. Kahit na ang katotohanan yon ang sumira sa lahat ng meron ka. Tumingin si Alon sa dagat, sa walang katapusang abot-tanaw. Hindi nasira ang lahat, Hiraya. Ang nasira lang ay ang mga bagay na itinayo sa kasinungalingan. At kung ganoon, mas mabuti nang masira. Sa sandaling iyon, tumakbo si Sinag papalapit sa kanila, basa at tumatawa.
dala-dala ang isang maliit na kabibe. Ibinigay niya ito kay Alon. Para sa'yo, sabi ng bata na may ngiting kapareho ng kay Hiraya. Kinuha ni Alon ang kabibe at sa simpleng regalong yon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi maibibigay ng lahat ng pera at tagumpay sa mundo. Kapayapaan. Nang bumalik si Sinag sa paglalaro, ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila, ngunit sa pagkakataong ito, puno ito ng mga salitang hindi kailangang bigkasin. Hiraya, nagsimula muli si Alon. Mas seryoso ang boses. Alam kong masyadong mabilis. Alam kong sariwa pa ang lahat ng sugat, pero gusto kong malaman mo na mula sa mga abo ng nakaraan, gusto kong bumuo ng isang bagay na bago. Isang bagay na totoo. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na bago sa kanilang dalawa. At gusto kong gawin yon kasama ka. Hindi agad sumagot si Hiraya. Ang puso niya ay kumakabog. Isang bahagi nito ay natatakot, nasanay na sa sakit at pag-iisa. Ngunit isang bahaging ngayon lang muling nabuhay, ay nagsasabing ito na ang pagkakataon. Ito na ang simula. Dahan-dahan, iniabot ni Hiraya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa buhanginan, malapit sa kamay ni Alon. Hindi niya hinawakan, ngunit ang lapit ay sapat na. Isang imbitasyon, isang pag-asa, hindi na niya kailangang magsalita. Ngumiti si Alon, isang tunay at pagod, ngunit masayang ngiti. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, isang maliit, mahiyain, ngunit totoong nangiti rin ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Ang hinaharap ay hindi pa malinaw, ngunit sa tabi ng dagat, sa ilalim ng papalubog na araw, sapat na ang kanilang pag-asa. 6 na buwan ang lumipas. Ang alikabok na nilikha ng iskandalo ay unti-unti nang humupa, ngunit ang mga bakas nito ay mananatili magpakailanman. Sa loob ng isang korte, sa harap ng hukom, ang hatol ay ibinaba. Si Doña Matilde Ilustre, dahil sa bigat ng mga ebidensya, ang talaarawan pan, ang mga recording, at ang matapang na testimonya ni Hiraya at Diwa ay napatunayang nagkasala sa lahat ng mga paratang. Habambuhay na pagkabilanggo, walang parole, walang sino man mula sa kanyang pamilya ang naroon para masaksihan ang kanyang pagbagsak. Para sa kanila, ang pagtatapos ay nangyari na noong gabing ilantad nila ang katotohanan. Ngayon, ang mahalaga ay ang pagsisimula. 1 linggo pagkatapos ng hatol, muling nagpatawag ng press conference si Alon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sa isang marangyang hotel o sa isang malamig na boardroom. Idinaos ito sa mismong lugar kung saan dapat sana ay itatayo ang kanyang pinakamalaking pangarap, sa paanan ng hindi natapos na Amihang Cres. Ang mga dating mararangyang villa ay naroon pa rin, ngunit ang paligid ay iba na. May mga karpintero, may mga inhinyero, may mga social worker. Ang lugar ay hindi na tahimik, puno na ito ng ingay ng pagbabago. Humarap si Alon sa mga kamera, hindi bilang ang aroganteng CEO na dati nilang kilala, kundi bilang isang taong nakahanap ng kapayapaan sa gitna ng pagkawasak. Sa kanyang tabi, nakatayo si Hiraya, hindi na nakayuko. Ang kanyang mga mata ay matatag at puno ng liwanag. Hawak niya ang kamay ng kanyang anak na si Sinag, na ngayon ay malusog at masigla. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Alon, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Marami sa inyo ang nagtatanong kung ano ang mangyayari sa lugar na ito. Ang sagot ay simple. Ang Amihan Crest, bilang isang luxury resort, ay hindi na kailanman magbubukas. Nagkaroon ng bulungan sa mga reporter. Ang pundasyon ng lugar na ito ay nabahiran ng kasinungalingan at pagdurusa. Patuloy ni Alon. Hindi maaring magtayo ng paraiso sa ibabaw ng isang impyerno. Kaya naman, ngayon, sisimulan natin ang pagbabago.
Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang isang malaking banner na nakasabit sa isa sa mga gusali. Dahan-dahan itong ibinaba. Inilalantad ang isang bagong pangalan. Kanlungan ng Hiraya, isang tahanan ng pag-asa at paghilom. Sa tulong ng Illustre Foundation, na ngayon ay pamumunuan ng aking kapatid na si Diwa, ang lugar na ito ay gagawing isang komprehensibong sentro para sa mga biktima ng pang-aabuso. Paliwanag ni Alon. Isang lugar na magbibigay ng libreng tirahan, legal na tulong, psychological counseling, at livelihood training. Isang kanlungan kung saan ang mga boses na pinatahimik ay muling maririnig. Binigyan niya ng pagkakataon si Hiraya na magsalita. Sa simula, may kaunting panginginig sa kanyang boses, ngunit habang nagsasalita siya, ang kanyang tapang ay lumalabas. Ako po si Hiraya Manalastas. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay diretso sa mga kamera, nagsasalita hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng mga tulad niya. Maraming taon po akong nanahimik dahil sa takot. Akala ko, wala akong halaga, wala akong boses. Ngayon, alam ko na, ang bawat isa sa atin ay may karapatang mabuhay ng walang takot. At ang lugar na ito ang aming pangako na hindi na muling may mag-iisang haharap sa dilim. Pagkatapos ng press conference, habang ang mga reporter ay nagkakagulo, tahimik na lumayo ang tatlo. Naglakad sila sa damuhan, papalapit sa dalampasigan. Pinanood ni Alon si Hiraya na nakikipaghabulan kay Sinag sa buhanginan. Ang tawa ng bata ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Ang ngiti sa mukha ni Hiraya ay mas makinang pa kaysa sa lahat ng ginto at diamante na minsan niyang pinahalagahan. Masaya ka ba? Tanong ni Alon nang lumapit si Hiraya sa kanya. Tumingin si Hiraya sa paligid, sa gusaling binabago, sa kanyang anak na malayang tumatakbo, sa lalaking nasa tabi niya na sinugal ang lahat. Para sa katotohanan, oo, sagot niya. Isang salitang puno ng kahulugan. Masaya na ako. Hinawakan ni Alon ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi na ito isang imbitasyon, kundi isang pangako. Isang pundasyon na hindi nagawa sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan, pagpapatawad, at isang pag-ibig na dahan-dahang isinilang mula sa pinakamatinding sakit. Magkahawak kamay, sabay nilang pinanood ang pagtatayo ng kanilang bagong simula, ang kanlungan ng Hiraya. Isang paraisong itinayo, hindi mula sa pangarap ng isang tao, kundi mula sa pag-asa ng marami. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o kayamanan, kundi sa tapang na piliin ang tama kahit na ito'y mahirap, at sa kakayahang magpatawad at magmahal muli. Ang aral ng kwento ng kanlungan ng Hiraya ay isang paalala na laging may pag-asa at bagong simula, kahit mula sa pinakamadilim na nakaraan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nabigyan namin ng inspirasyon at aral ang inyong mga puso. Kung meron kayong mga saloobin o komento tungkol sa ating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa comment section sa ibaba. Anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.